Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang datingan to New World Order na napalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa mga low-wage students na naisip gawin ng gobyerno na mga slave para sa isang secret underground factory. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa malapit na hinaharap, ang Earth ay overpopulated, kaya dapat bawasan ng mga bansa ang kanilang populasyon ng 5% bawat taon. Pinapatay ng ilang lugar ang mga matatanda o nililimitahan ang mga taunang panganganak, ngunit pinapatay ng USA ang mga mag-aaral na may pinakamababang marka sa pagsusulit na kilala bilang tinang. Sa Texas, si Gobernador Dean ay lubos na sumusuporta sa programang ito. Kaya ang anak niyang si Blake ay sadyang bumagsak sa pagsusulit para turuan siya ng leksyon. Minamanipula ni Dean ang mga resulta para palitan si Blake kay Lena, ang pinakamahusay sa klase. Gayunpaman, inilalantad ng mga kabataan ang trick sa balita. Lumalabas na ang mga resulta ay binago sa loob ng maraming taon, kaya ang mga mayayamang estudyante ay hindi nabigo. Sa halip na sisihin, si Dean ay nagkunwaring security head na si Mason ang gumawa nito at pinahintulutan ang kanyang anak na maalis upang mailigtas ang kanyang karera. Sa libing ni Blake, perpektong ginampanan ni Dean ang bahagi ng isang malungkot na ama. Ipinalam sa kanya ng kanyang campaign manager na si Georgina na ang ahente ng FBI na si Morris ay itinalaga sa kaso, kaya dinala niya si Mason sa isang lugar na lihim na malayo sa investigasyon. Ngayon ay makakapag-concentrate na si Dean sa halalan dahil kandidato siya sa pagkapangulo. Samantala, nilapitan si Lena ng press at iniiwasan niya ang anumang tanong tungkol sa pagdemanda sa paaralan. Nang maglaon sa bahay, ipinagpatuloy ni Morris ang pagtatanong kay Lena at ibinunyag na mayroon siyang larawan nila ni Blake na naghahalikan, ngunit nanumpa si Lena na naging emosyonal lang ito. Napansin ni Morris na simula nang mamatay ang nanay ni Lena, maraming utang ang dalaga habang kailangang alagaan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ang mga reporter ay laging nakapaligid sa bahay. Pagkaalis ni Morris, binisita si Lena ng assistant ni Dean na si Jack, na nagpapaliwanag na gusto siyang makita ng gobernador. Pumayag si Lena sa isang pulong, ngunit nagalit nang inalok siya ni Dean na sumali sa kanyang team, na pagtantong gusto niyang makipag-usap ito ng maayos tungkol sa kanya upang mapabuti ang kanyang imahe. Kahit na kailangan niya ng pera, tinanggihan niya ang alok at iniuwi siya ni Jack. Gayunpaman sa paglalakbay, naglabas siya ng gas na nagpatulog kay Lena. Ilang sandali pa ay nagising si Lena sa isang abandonadong gusali, kung saan naghihintay si Jack kasama ang iba pang mga kaina-hinalang tao. Kasama dito si Miss Cole, ang guro ng kanyang kapatid. Lumalabas na si Jack at Miss Cole ay nagtatrabaho sa isang organisasyon na tinatawag na The Fight, na laban sa tinang system at alam kung paano ilabas ang mga tao sa bansa. Gusto nilang pigilan si Dean na maging presidente o hindi nila matatalo ang pagnipis, kaya hiniling nila kay Lena na kunin ang trabaho at tiktikan siya para ibaba siya mula sa loob. Samantala, ang kaibigan ni Lena na si Kellen ay nakakuha ng trabaho sa sikat na reporter na si Wendy. Gusto niyang magsulat tungkol sa school case, pero dahil bago pa lang siya, real tasks lang ang binibigay niya sa ngayon. Gayunpaman, nagsasaliksik pa rin siya sa kanyang libreng oras at pumupunta sa punerarya upang interviewin ang mga empleyado, ngunit natuklasan na wala sa kanila ang humawak sa katawan ni Blake. Noong gabing iyon, sinabihan ni Kellen si Lena na sumama sa kanya sa sementeryo. Sama-sama nilang hinukay ang libingan ni Blake at natuklasang walang laman ang kabaong. Lumalabas na ang lahat ng mga mag-aaral na bumagsak sa pagsusulit ay hindi aktwal na naisakatuparan. Palihim silang dinadala sa isang pabrika sa ilalim ng lupa na pagmamay-ari ng isang Shuro Global at pinilit na magtrabaho. Ang lahat ng ito ay isang pagsasabuatan upang makakuha ng libreng paggawa. Dinala ang grupo ni Blake sa isang silid na may malaking screen at ipinapaliwanag ng isang masayang video na pinili sila para tulungan ang bansa na umunlad at makakuha ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nangangako ang kumpanya na ang pinakaproduktibong miyembro ng programa ay muling ipakilala sa lipunan. Ang mga estudyante ay gumaan at nagdiwang, ngunit si Blake ay nag-iingat pa rin. Pagkatapos, ang mga mag-aaral ay nagpapasok ng isang aparato sa kanilang mga leeg at ang isang mabilis na pag-scan ay nagtatalaga sa kanila sa iba't ibang sektor ng pabrika. Iniisip ni Blake kung ano ang mangyayari kung tumanggi siyang magtrabaho, ngunit agad siyang pinakilos ng mga gwardya. Susunod na tinuturuan ng mga mag-aaral ng mga patakaran. Ang bawat araw ay pinaghihiwalay sa 3 seksyon, 14 na oras ng paggawa, 1 oras ng kainan at personal na oras, at panghuli ay natutulog. Ang lugar ay nasa ilalim ng mahigpit na curfew na dapat nilang igalang. Habang ipinapakita ng kamera sa mga estudyante ang pagkakaiba ng mga working area, nagulat si Blake nang makita si Ellie sa mga manggagawa.
Girlfriend niya ito noong high school hanggang sa bumagsak siya sa pagsusulit noong nakaraang taon. Tumakbo si Blake sa kanya at hinalikan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Ellie na maghintay para sa kanilang libreng oras. Nakita ito ng isang batang lalaki sa malapit. Pagkatapos ng oras ng trabaho, ang mag-asawa ay pumunta sa isang bakanteng silid upang gawin ang marumi. Noong gabing iyon, natuklasan ni Blake ang ilang mga tao tulad ni Heather na talagang iniisip na sila ay pinili para sa isang bagay na malaki. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang alarma at tumingin sila sa labas upang matuklasan ang isang batang lalaki na sinusubukang mag-self-delete. Hinihikayat siya ng isang maliit na grupo na pinamumunuan ni Cage na gawin ito, ngunit nang tumalon ang bata, nahuli siya ng mga gwardya gamit ang lambat. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Cage ng snip-snip at ipinaliwanag ni Heather na ang sinumang tao na tumangging magtrabaho ay ipapadala sa infirmary kung saan sila ay binago upang gawin silang masunurin. Sa sandaling iyon ang lalaking nakakita ng mga itinuturo ng halik kay Blake sa bintana at sinalubong siya ni Cage. He's condescending as he explains Ellie is his now, so if Blake even look at her, Cage will kill him. Kinabukasan sa cafeteria, kailangang panoorin ni Blake kung paano patuloy na hinahalikan at hinahawakan ni Cage si Ellie na halatang ayaw nito. Si Cage at ang kanyang gang ay kilala bilang worthy at pinili ng kumpanya ng mga siwa sa iba pang mga manggagawa. Una rin sila sa linya para sa muling pagpapakilala. Matapos umalis hanggang sa mesa, hinarap ni Blake si Ellie na nagsabi sa kanya na umalis upang protektahan siya. Biglang pinalibutan ng mga kawatan ni Cage si Blake at hiniling din na umalis, kaya tumugon si Blake sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Nakagawa siya ng ilang magagandang galaw, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ni Cage at tumawag ng security. Tinulak siya ni Blake palayo at tumakbo kasama si Ellie. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa isa pang silid, napapalibutan sila ng mga gwardya na bumugbog sa kanila na ikinagulat ni Blake. Ang pinuno ay si Mason na inilipat dito upang itago siya. Natutuwa si Mason na makita si Blake at naghiganti siya sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang binti. Makalipas ang 8 buwan, patuloy na nangangampanya si Dinah. Ilang araw na lang ang natitira para sa halalan. Si Lena ay nagtatrabaho sa kanyang koponan at nagsasalita ng impositibo tungkol sa kanya sa balita, habang pribado, ipinapadala niya ang lahat ng intel kay Cole at Jack. Napapagod na si Lena dahil wala pang progress, but luckily Cole announces a plan. Lahat ng kailangan nila ay nasa computer ni Georgina, kaya binibigyan ng hacker si Lena ng device para ma-access ito at makopya ang mahahalagang file. Naririnig ni Kellen ang lahat habang sinusubukang itago sa background, ngunit alam ng team ni Jack na nandoon siya. Maya-maya, kailangan ni Dean na magsanay para sa debate at si Lena ay nagboluntaryo bilang kanyang kalaban, gamit ang pagkakataong sabihin ang lahat ng kakilakilabot na bagay na iniisip niya tungkol sa kanya habang nagpapanggap na ito ay isang gawa. Samantala, ang mga stock ng Ashero Global ay patuloy na lumalaki at ang kanilang teknolohiya ay kumakalat sa buong mundo. Sa pabrika, nagtatrabaho at sumusunod si Blake sa mga patakaran upang maiwasan ang gulo. Hindi rin niya kinakausap si Ellie para protektahan ito kay Cage. Nakapikit pa rin ang paa ni Blake dahil kada ilang araw ay pumapasok si Cage at ang kanyang barkada sa kanyang silid sa gabi at muli itong sinisira. Nang pumunta si Blake sa infirmary, naghinala ang doktor at nagtanong, ngunit sinabi lamang ni Blake na nahulog siya. Nang makita ang isa pang mag-aaral na kinaladkad sa silid ng pagbabago dahil sa pagtanggi na magtrabaho, nahulaan ni Blake na walang muling pagpapakilala at humingi ng tulong sa doktor, ngunit siya ay masyadong natatakot na gumawa ng anuman. Samantala, ang mga laban sa Cage ay ginaganap sa oras ng paglilibang. Si Cage ang kasalukuyang kampyon at napakalakas, palaging iniiwan ang kanyang mga kalaban na halos walang buhay. Karaniwang walang ginagawa ang mga gwardya, ngunit kinukumbinsi sila ni Blake na dalhin ang pinakahuling pauunan sa infirmary kung hindi ay mamatay siya. Nang makita ni Cage si Blake sa audience, nanunumpa siya na balang araw ay mag-aaway din sila. Pagkaraan ay hinanap ni Blake si Heather at hiniling sa kanya na lihim na ipaalam kay Ellie na pumunta sa boxing match ni Cage sa susunod na araw. Hinawakan siya ni Heather at hiniling na makipagkita sa kanya dahil halatang tapos na ang bagay nila ni Ellie, ngunit tinanggihan siya ni Blake. Nang maglaon ay nahanap ni Heather si Ellie at sinabing ayaw na siyang makita ni Blake. Lumalabas na nagtatrabaho siya para kay Cage, na nangakong irerekomende siya para sa muling pagpapakilala. Bumalik sa bayan, sinabi ni Kellen kay Wendy ang tungkol sa kanyang teorya habang inilalahad niya ang kanyang pananaliksik, hindi binabanggit na marami siyang ginawang paghak para dito. Ang mga tablet kung saan sila nagsasagawa ng mga tinang test ay ginawa ng Ashero Global, at gumagana para sa kanila si Georgina.
Dinobol ng kumpanya ang kanilang produksyon ngunit tinanggal nila ang kalahati ng kanilang workforce, kaya sinabi ni Georgina na gumagamit sila ng automation. Gayunpaman, natuklasan ni Kellen na ang kumpanya ay nagbabayad para sa mga makina na hindi nila natanggap. Naglibot siya sa bagong campus at hindi nakahanap ng sapat na espasyo para sa isang manufacturing area na puno ng mga makina. Walang papeles na nauugnay sa outsourcing, ngunit natuklasan niya na ang isang syuro ay bumibili ng mga rasyon ng militar para sa hindi bababa sa 100,000 katao. Napagpasyahan niya na ginagamit ng kumpanya ang mga estudyante bilang alipin, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang konkretong patunay at pinaalis siya ni Wendy. Nang sumakay si Kellen sa kanyang sasakyan, isang lalaking nakamaskara ang lumitaw sa kanyang likuran at sinubukan siyang suffocate gamit ang isang bag. Inactivate ni Kellen ang alarm ng kotse at tumakbo ang lalaki para hindi mahuli. Sa bahay, nahanap ni Lena si Blake sa kanyang silid at nagsimula silang maghalikan, para lamang si Blake ay biglang nagbago bilang Jack. Sa sandaling nagising si Lena mula sa panaginip dahil may kumakatok sa kanyang pinto. Ito ay si Kellen, na nagdala ng beer at nagpatugtog ng napakalakas na musika, na nagpapanggap na gusto niyang mag-party, ngunit ito ay talagang isang gawa upang pagtakpan ang kanilang pagkikita at ipinakita niya kay Lena ang ilang mga tala na may paliwanag sa kung ano ang nangyayari, na nagsasabing palaging nakikinig si Ashero. Para tumulong, binigyan siya ni Lena ng Morse card. Sa araw ng halalan, ibinaba ni Lena ang kanyang mga kapatid sa Coles, na nangako na dadalhin niya ang mga bata sa ligtas na lugar. Pagkaalis ni Lena, inihayag ni Cole ang isang lihim na daanan sa likod ng kanyang bahay. Pagkatapos ay sinundo si Lena ni Jack at sa panahon ng paglalakbay ay ipinaliwanag niya na sumali siya sa paglaban upang makaganti para sa kanyang kapatid na babae na bumagsak sa pagsusulit dahil sa pagiging dyslexic. Nakarating ang duo sa isang gusali ng syuro kung saan naghihintay si Dean at ang kanyang koponan para sa mga resulta, at hinalikan ni Lena si Jack para sa swerte. Ilang sandali pa ay pumunta si Lena sa banyo at nilock ito bago siya tumakas sa bintana. Maingat siyang naglalakad sa gilid ng gusali at tumalon na muntik na siyang matamba, ngunit napahawak siya sa tamang oras at nagawa niyang maabot ang kabilang bintana para makapasok sa opisina ni Georgina. Gamit ang device ng hacker, na-access niya ang computer at nahanap niya ang lahat ng sikreto ng pabrika, umiiyak nang malaman niyang si Blake ay talagang buhay. Habang inililipat niya ang mga file, narinig ni Jack na sinabi ni Georgina na may iniwan siya sa kanyang opisina, kaya nag-text siya kay Lena para balaan siya. Humingi ng karagdagang oras si Lena at nagsinungaling si Jack kay Georgina, na sinasabi sa kanya na apurahang gustong makita siya ni Dean. Nang makarating si Georgina kay Dean at natuklasang nagsinungaling si Jack, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang arestuhin siya. Kasabay nito, ang mga gwardya ay nagiging kaina-hinala sa pagkaantala ni Lena at sinimulang basagin ang lock. Sa kabutihang palad, natapos ni Lena ang pag-download at umakyat muli sa banyo sa oras upang buksan ang pinto. Nakita niyang inaresto si Jack at nagmamadaling lumabas para tawagan si Morris, humihingi ng tulong. Sa pabrika, hinintay ni Blake si Cage na matapos ang kanyang pinakabagong laban at hinahamon siya sa isang laban, na sinasabing siya ang magiging pinuno kung siya ang mananalo. Sinurpresa ni Blake si Cage sa pagiging isang kamangha-manghang kalaban na tumama ng malakas kahit na sa kanyang nasugatan na binti. Habang nag-aaway ang mga lalaki, hindi mapigilan ni Ellie ang pag-iisip tungkol sa breakup at huminto sa paggawa upang bumalik sa kanyang silid. Nang matagpuan siya ng mga gwardya ay tila walang malay siya kaya sinubukan nilang hawakan, kaya lang biglang kinagat ni Ellie ang daliri ng gwardya. Pagkatapos ay sinubukan niyang labanan ang mga ito, ngunit malinaw na mas malakas ang mga ito at inihagis siya sa salamin para matamba siya. Pagkatapos ay itinali nila siya sa isang stretcher para dalhin siya sa infirmary para sa pagbabago at nakita sila ni Heather, na nakonsensya. Bumalik sa laban, dinaig ni Blake si Cage ngunit nag-aalok din ng kanyang kamay upang gumawa ng tigil-tigilan. Isang galit na Cage ang tumugon sa pamamagitan ng pagpapababa kay Blake at sinimulang sipain siya. Dahil hindi gumagana ang paglalaro ng patas, kinuha ni Blake ang kanyang tungkod at pinalo si Cage gamit ang isang mabilis na paggalaw. Ang mga tao ay sumisigaw ng pangalan ni Blake habang siya ay idineklara ang bagong pinuno, ngunit ang sandali ay naantala ng isang alarma. Dumating si Heather at sinabi sa kanila ang tungkol kay Ellie, kaya tinipon ni Blake si Cage at ang kanyang barkada para sa isang pag-uusap. Ipinaliwanag niya na walang muling pagpapakilala sa lipunan at sila ay mananatili doon magpakailanman, na nakakumbinsi sa mga lalaki na tulungan siya sa isang plano. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Blake sa trabaho at nasugatan sa isa sa mga makina kaya dinala siya ng gwardya sa infirmary sa tulong ng isa pang manggagawa. Sa cafeteria, sinasadyang mag-away si Cage at isa pang lalaki.
Sa lalong madaling panahon ang lahat ng iba pang mga kabataan ay sumali at ang kaguluhan ay kinuha sa cafeteria, kaya ang mga gwardya ay kailangang pumasok upang subukang pakalmayan sila. Habang tumutunog ang alarma, nilalabanan ni Blake at ng kanyang kaibigan ang mga gwardya sa koridor, na madaling ibinaba ang mga ito bago nakawin ang kanilang mga susi. Susunod na pumunta si Blake sa infirmary, kung saan pinatumban niya ang doktor bago niya magamit ang kanyang drill kay Ellie. Sinurpresa ng pangalawang doktor si Blake mula sa likuran at hinuli siya, kaya kumuha si Blake ng hiringgilya upang saksakin siya bago siya itumba. Pagkatapos ay naghalikan sina Blake at Ellie bago niya tanggalin ang mga tracker sa kanilang leeg gamit ang isang scalpel. Sa cafeteria, isang galit na Mason ang pumasok at nagsimulang bugbugin ang mga bata, ngunit ayaw magsalita ni Cage. Pagkatapos ay sinuri ni Mason ang tracker sa kanyang telepono at napagtanto na si Blake ang nasa likod nito. Sinusundan niya ang tracker sa infirmary, ngunit wala na ang mag-asawa. Suot ang uniforme ng doktor, lumilipat sina Blake at Ellie nang hindi napapansin. Samantala, nagkita sina Lena at Morris sa tuktok ng isang gusali at ibinigay sa kanya ni Lena ang device na may intel, na ipinapaliwanag ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabi ni Morris na maaaring mabug si Lena at hiningi ang kanyang mga gamit, ngunit biglang sirain ang kanyang telepono. Lumalabas na siya ay corrupt at inilabas niya ang kanyang baril, sinabi kay Lena na tumalon para magmukhang siya mismo ang nagtanggal. Sa Coles Tunnel, ang isa sa mga rebelde ay nagpahayag na siya ay isang dobleng ahente at binaril ang hacker bago kumuha ng isang bata na bihag. Habang ipinapaliwanag niya na binyantaan ni Georgina ang kanyang mga anak, kinagat ng bata ang kanyang kamay upang itulak siya at gumamit si Cole ng isang piraso ng kahoy para itumba siya, pagkatapos ay binugbog niya ito hanggang sa mamatay. Bumalik kay Morris, naabala siya sa pagring ng kanyang telepono at ginamit ni Lena ang pagkakataon na itulak siya sa lupa, binawi ang device bago tumakbo palayo. Pinaputukan siya ni Morris, kaya walang pagpipilian si Lena kundi tumalon sa bintana at mapunta sa apartment ng isang matandang lalaki. Nahulog ang device sa isang balde na may tubig, kaya dinala ito ni Lena kay Kellan, umaasang maaayos niya ito. Inilalagay ito ni Kellan sa bigas at gumamit ng kaunting init upang mapabilis ang proseso. Gumagana ang trick at agad na gumawa ng kopya si Kellan ng lahat ng mga file sa pangalawang hard drive kung sakali. Pagkatapos ay umalis siya upang dalhin ang aparato kay Wendy at sinabihan si Lena na manatili sa bahay para sa kaligtasan. Gayunpaman sa sandaling pinaandar ni Kellan ang kanyang sasakyan, sumabog ito at pinatay siya. Ang isang gulat na Lena ay tumingin sa bintana at nakita si Morris na papalapit kasama ang ilang mga lalaki, kaya kinuha niya ang hard drive at ilang mga bagay upang maglagay ng isang bitag. Pagpasok ng mga lalaki, hindi sinasadyang natapakan nila ito at sumabog ang apartment. Si Lena ay tumakas sa bubong, na natagpuan lamang ni Morris. Nagsimulang mag-away ang mga babae at madaling natalo siya ni Morris, gayunpaman. Sinurpresa siya ni Lena ng kutsilyo at sinaksak siya bago siya itinapon sa hagdan, na ikinamatay niya. Sa sandaling iyon, nalaman ni Dean at ng kanyang koponan na nanalo siya sa halalan at nagsimulang magdiwang. Sa lagusan, nagawa ni Cole na umalis kasama ang mga kapatid ni Lena sa ibang bansa. Hindi nagtagal ay nakarating si Lena sa istasyon ng TV at hinanap si Wendy para ibigay sa kanya ang hard drive. Ang pagkakita sa impormasyon at pag-aaral tungkol sa pagkamatay ni Kellan ay naging dahilan upang kanselahin ni Wendy ang saklaw ng halalan at magpadala ng mga chopper upang imbestigahan ang isang showroom. Sa pabrika, sina Blake at Ellie ay nakahanap ng hatch sa sahig at dumaan dito upang makarating sa mga lagusan, nang hindi alam na sinusundan sila ni Mason. Pagkatapos ng maraming paglalakad, nakahanap sila ng ilang hagdan at sa wakas ay bumalik sa ibabaw, ngunit hindi nila alam kung nasaan sila. Biglang inatake si Blake ni Mason at nagsimula ang isa pang paghaharap habang sinusubukang labanan siya ng mga kabataan. Nadaig ni Mason si Blake at sinubukan siyang sakal, ngunit nagambala siya nang may lumitaw na helicopter sa itaas nila. Ginagamit ni Ellie ang pagkakataong ibagsak si Mason gamit ang isang bato. Itinala ng chopper ang lahat at hindi nagtagal ay nakita ng buong bansa na buhay si Blake sa balita. Nagulat si Dean, ngunit sinabi sa kanya ni Georgina na kontrolado niya ito. Ilang sandali pa ay dinala si Blake sa istasyon ng TV at tumakbo si Lena para halikan siya, ngunit natigilan siya nang makitang naroon din si Ellie. Samantala si Dean ay nagbibigay ng kanyang unang talumpati bilang pangulo. Ginagamit ni Georgina ang bagong kapangyarihang ito para magpadala ng pulis matapos ang lahat ng taong laban kay Dean, ibig sabihin ay maaresto sina Blake, Ellie, at Lena. Habang ang sasakyan ng pulis na naghahatid ng mga kabataan ay umabot sa kalsada sa labas ng bayan, bigla itong nabangga ng kung ano at nahulog sa gilid nito, na nagdulot ng pagbangga.
Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto upang ipakita si Jack, na nagpapaliwanag na kasama siya sa FBI at gustong tulungan siya ng mga kabataan na labanan si Dean. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.